Okay mga kababayan, no, panibagong vlog, panibagong issue na naman tungkol sa West Philippine Sea. Sa ngayon ang ating bibigyan ng reaction, no, na balita sa ngayon ay yung mga mainit na balita sa ngayon, yung tungkol sa Taiwan at ang China. Alam nyo naman na ang China at Taiwan ay nagkakagirian. Parang manok ba na nagkakagirian? Alam nyo na pero parang ang tagal na niya, no? Parang ang tagal na yan nagkakagirian sila pero hanggang ngayon wala pa rin salpukan. So ito ang ating ito ang bibigyan natin reaction video sa ngayon, no. Komentaryo, suggestion, pwede rin naman kayo magkomentaryo diyan mga kababayan, mga guys Nang sa ganun may labas nyo yung mga saloobin tungkol sa nagaganap sa Taiwan at China sa Taiwan at China na mainit na labanan. Hindi naman nagkakagirian talaga. So kung bago ka pa lang sa aking channel, please huwag niyong kalilimutan mag-like and subscribe na lang muna sa ating YouTube channel bago tayo mag-umpisa. Okay? And also please paki-subscribe din kay Solidong Kalaman. So sa kanyang video to, no. So bibigyan lang natin reaction kasi ito yung mainit na mainit. Mainit na balita tungkol sa mga Chekwa. Ayan na naman, ito yung mga Chekwa nanggugulo na naman. Si Porma. Okay, no? So umpisa na natin. Breaking news, China, gigil na gigil nang makuha ang Taiwan. Kaya naman nagsagawa na naman ito ng malawakang pagsasanay na kinasasangkutan ng PLA Naval Force, Air Force at Rocket Force sa palibot ng Taiwan. Bilang matinding babala umano para sa pagnanais ng Taiwan na formal nang ipahayag ang kanilang kasarinlan. Gayunpaman ay hindi nagpasindak ang Taiwan at nagpadala rin ito ng mga naval, air at land assets nito upang maghanda umano sa mga posibleng pag-atake ng China. Pero ang nakapagtataka lang rito, bagamat paulit-ulit lamang itong ginagawa ng China para takutin ang Taiwan, ay tila nga ngayon lamang lubos na naalarma ang Pilipinas. Teka no, tingnan naman yung malit pa yata ko natatandaan ko Puro mga sasabihin ng China na sasakupin na nila, kukunin na nila ang Taiwan. Natatandaan ko pa yun Pero hanggang ngayon wala pa rin Puro formal po, puro bunganga lang yata ang kanilang sinasabi itong China na to. Grabe, no? So, ang panay ang nila, military drill. Kunyari, military drill sa buong isla ng Taiwan para nga pananakot lang. Puro panakot lang naman itong mga China na to, itong mga incheck na to, no? Sa aksyong ito ng China, kung saan ay pinaghahanda na ng AFP chief ang buong sangdatahang lakas ng Pilipinas para sa posibleng pag-atake ng China sa Taiwan, kung saan ayon sa AFP ay posibleng madamay ang Pilipinas sa digmaan ng Taiwan at China dahil ang Pilipinas ay may responsibilidad na tiyakin ang kaligtasan ng mga OFW sa... Teka may kinalaman din ang Pilipinas pag nagkaroon ng Siyempre, pag nagkaroon ng gera sa Taiwan at China, sigurado yan, madadamay ang Pilipinas. Yan. Kasi nga, alam nyo kung bakit. Kasi marami tayong mga kababayan na OFW diyan sa Taiwan, mga nagtatrabaho sa electronics company diyan sa Taiwan. So, napakadami talaga. Isa na diyan yung mga kamag-anak namin na napakarami. So, sigurado yan, pag nagkagera, talagang madadamay pati civilian. Pag nagdeklara ang si Xi Jinping alam mo naman si Xi Jinping takutin din hanggang lang naman to, hanggang banta lang yata to, banta-banta. Taiwan. Kung mapapansin kasi natin, ang ginagawang pagsasanay ng China ay nagpapalibot sa isla ng Taiwan, kaya't sa isang ganap na digmaan ay maaaring hindi makalabas ang mga OFW sa bansang ito, kaya't malinaw na kakailanganin ng... Tingnan nyo naman sa liit ng Taiwan napapalibutan ng mga barko ng China, eroplano ng China. So paano makakasagip ang ating mga tropa diyan na Philippine Coast Guard? Sigurado yan ang padadala dyan para kunin yung mga OFW na Pilipino yung mga Philippine Coast Guard o kaya yung mga naval asset ng Philippine Navy. So talagang madadamay talaga.
madadamay talaga sa gera ang ano. Sana nga wag muna, no? Kasi nga pero alam ko hanggang banta lang tong si Xi Jinping. Pilipinas na maghanda para sa daraanan palabas ng mga Pilipino na maaaring madamay sa gulo. Pero sa papaanong paraan nga ba pinakaposibleng magsimula ang digmaan sa pagitan ng Taiwan at China? At bakit napakalaki ng posibilidad na maaaring pauwiin muna ang mga OFW mula sa islang ito bago ito salakayin ng mga Chino? At gaano kalaki ang posibilidad na tutulong sa Taiwan ang mga Amerikano? Ang paulit-ulit na panggigipit ng China sa Taiwan ay maaari lamang humantong sa isang ganap na digmaan kung ang Taiwan ay direktang magpapaputok sa mga barko o aircraft ng mga Chino. Subalit dahil palagi lamang sa defense position ang Taiwan ay mahihirapan ang China na agarang umatake sa islang ito dahil ang pag-atake ng China sa Taiwan nang wala itong ginagawang aksyon laban sa kanila ay maituturing na napakabigat na paglabag sa international law. Yes, kaya naman pala hindi basta-basta gigirahin basta ni Xi Jinping ang Taiwan, no. Sigurado marami siyang malalabag na international law. Kaya naman pala takot si Xi Jinping. Lupa at ang US ay nasa panig ng Taiwan dahil sa kasalukuyang tensyon nito laban sa mga Chino. Kaya't kung basta na lamang aatake ang China sa Taiwan ay maaaring ituring na war criminal ang komunistang partido ng China. Kaya't napakalabong mauwi agad sa digmaan ang mga pagsasanay nila. Kaya't ang pinakaposibleng purpose ng China ay sanayin lamang ang sandatahan nila para takutin ang Taiwan at paghandaan ng tamang pagkakataon para maglunsad. O tingnan nyo, ang tanging magagawa lang ni Xi Jinping na yan, kundi pumorma ng porma sa Taiwan. Hindi sila pwedeng magpaputok o magpakawala ng missile o unang magpaputok kasi nga sigurado alam ni Xi Jinping yan, lalabag sila sa international law. So pag lumabag sila sa international law, sigurado buong mundo ay magagalit sa kanila. So ang mangyayari niyan, ang China, ang Amerika uhulihin si Xi Jinping sa pamamagitan ng gera. Siyempre hindi naman magpapahuli ng basta-basta si Xi Jinping diyan sa kanilang bansa. So magaganap muna ang digmaan. Magkakagera muna siyempre, no, bago makuha nila si Xi Jinping. Ganun pala mangyayari. Kaya pala hindi basta-basta maipaggera ka sa isang bansa, no, na basta-basta na lang na magpapaputok ka. So talagang may batas sa gera. Usad ng isang aktwal na giyera at maaaring maganap lamang ang isang aktwal na digmaan sa pagitan ng Taiwan at China kung ang China ay magbibigay na ng ultimatum sa Taiwan. Gaya halimbawa kung magpapahayag ang China sa publiko na sa loob ng 1 o 2 linggo ay papasukin na nito ang Taiwan upang tugisin ang itinuturing nilang separatista sa bansang ito. Yun. Ngayon kung ang ganitong palang batas, no, paggera. So hindi basta yung ngayon magpapaulan ka na ng missile sa isang bansa. Bawal talaga yun. So ganun pala yun. So kailangan mag-aabisi muna ang China sa Taiwan na kanilang gigirahin ang Taiwan within 2 weeks o 1 week. Ganun pala. So talaga kaya pala hindi pwedeng makapagsimula ng gera ang China kasi nga bahagang buntot ni Xi Jinping. Kasi nga alam niyo kung bakit. Hindi siya makapagdeklara ng gera kasi nga sigurado yan buong mundo ang magiging kalaban niya. Buiset! Ganitong paraan ay magkakaroon ng panahon ng mga OFW, kabilang na ang ilang mga dayuhan sa islang ito na lumikas bago pa magsimula ang gulo. Kaya't hindi basta madadamay ang Pilipinas sa digmaang ito at malinaw na walang mangyayaring digmaan hanggang walang direktang banta sa Taiwan ng komunistang partido. Dahil kung agarang sasalakay ang China sa Taiwan ng walang abiso, ay malalagay lamang sa alanganin ng mga opisyal sa bansang ito, kung saan kapag sumalakay sila ng walang direktang abiso ay napakaraming inosenteng tao ang madadamay sa digmaang ito at ang US bilang mahigpit na kalaban ng mga Chino ay maaaring magsagawa ng agarang aksyon para papanagutin ang mga opisyalis ng komunistang partido.
kabilang na ang kanilang Pangulo. Kaya Ayun naman pala, di ba mga kababayan ha? Hindi basta-basta magde-declare o magpapakawala ng missile ang China. So talagang kaya pala bahag na bahag. Hindi kayang gawin ni ni Xi Jinping 'yan. Kasi nga takot din siya. So takot na takot talaga siya. Hanggang lang siya pagbababanta. Kung maaari nga puro pagbababanta, pagpananakot lang, kaya niya nang kunin yung gusto niya. Katulad sa West Philippine Sea, 'di ba, puro mga pagbabanta, puro pananakot, pag binubunggo, wina-water cannon ang ating mga Philippine Coast Guard, ang ating mga mangingisda. Para nga baka isipin ng China na baka madala sa pananakot ang mga Pilipino. Ayun, kaya ginagawa nila 'yon. Kaya nga buwisit talaga itong Xi Jinping. At isang malaking pagkakamali para sa China na basta na lamang umatake sa Taiwan nang hindi binibigyan ng pagkakataon ng mga tao sa islang ito na makaiwas sa gulo. Kaya't walang ibang pangunahing paraan para sa China kundi ang magbigay ng ultimatum sa gagawin nilang pagsalakay. Yes, tama. Kung talagang desidido sila, kung saan kapag nakalikas na ang mga dayuhan sa islang ito. Yes. Kung desidido talaga ang China na kunin yung Taiwan talagang mag-aabiso sila sa Taiwan na within 1 week o 2 weeks ay gigirahin namin kayo kung ayaw nyong magpasakop. Ganun lang. Pero hanggang ngayon hindi pa naman ginagawa ni China yung ganyan. Puro pananakot lang. Ay maaaring ipahayag ng China na magsisimula na ang special military operation nila kung saan ang kanilang pinakaposibleng maging naratibo ay dakpin ang Pangulo ng Taiwan na itinuturing ng China na isang parasito na sumisira umano sa Taiwan na kinikilala ng China bilang bahagi ng kanilang soberanya. Subalit hindi magiging madali para sa China na pasukin ang Taiwan dahil sa sandaling lumusob na ang China patungong Taiwan ay tiyak nakahanda na ang Taiwan para salubungin sila, kung saan ang magiging pangunahing target ng China ay ang mga baybayin ng Taiwan para makalapag ang sandatahan ng mga komunista, kabilang na ang mga kabundukan na maaaring pwestuhan ng Taiwan upang maglunsad ng kontraopensiba laban sa China. At bagamat maliit lamang ang islang ito, ay hindi ito madaling matatalo ng mga Tsino dahil ang malalakas na bomba ng China ay maaaring hindi nila magagamit sa buong isla dahil kung pupulbusin nila ang islang ito ay madadamay ang interes ng mga Amerikano na kahit pa ang China ay inaasam-asam na mapasa kanila ang isa sa pinakamahalagang infrastruktura sa bansang ito na gumagawa ng pinaka-advanced na microchips sa buong mundo. Dahil kung wawasakin ito ng China ay maraming magiging dahilan ang US para dakpin ang mga pinuno sa China dahil sa pandadamay sa pinakamahalagang infrastruktura, pagsira sa daloy ng malayang kalakalan sa buong mundo at pandadamay sa mga inosenteng Taiwanese sa bansang ito. Kaya't bagamat napakalakas ng China kumpara sa Taiwan ay magsisilbing malaking tinik pa rin para sa kanila ang US at ang pinakamasaklap na mangyayari para sa China ay kung magpapadala ng peacekeeping forces ang US at NATO para sa Taiwan sa naratibong nais nilang mamagitan sa digmaan dahil ang digmaang ito ay may malaking epekto sa kalakalan ng buong mundo. Kaya't kakailanganin ng China na labanan ng US at NATO kung makikialam ang mga ito, at kung lalabanan nito ng China ay maaaring gamitin ng US ang mga base nito sa Japan at South Korea upang lusubin ang mainland sa China sa layuning pasukin ang pamahalaan nila habang ang NATO at US ay patuloy na magpapadala ng mga sundalo at Yun. sandata kung saan maaari ring Ganun pala mangyayari mga kababayan. Talagang Amerika talaga ang tutulong. So talagang nababahag talaga yung buntot ng China once na inumpisa nila ang gera sa Taiwan. So bahag yan. Bahag. magtulungan ng US at Pilipinas upang pamahalaan ang mga isla ng China sa West Philippine Sea at tuluyan na itong pabagsakin dahil sa digmaang ilulunsad nito na mayroong napakalaking epekto hindi lamang sa buong Asya kundi pati na rin sa Europa at Amerika. Kaya't napakalabo pa rin talaga na magkaroon ng all-out wars sa pagitan ng Taiwan at China. Yes. Dahil halos walang ipapanalo ang China sa labanang ito, lalong-lalo na at mainit sila sa mata ng mga Amerikano.
Kaya't ang panawagan ng AFP chief sa sandatahan ng Pilipinas na maganda sa posibleng digmaan ng Taiwan at China ay maaaring isa lamang babala para sa China na ang US ay nakahandang tumulong laban sa digmaang maaaring tama. ilunsad ng mga komunista. Ang pahayag kasi ng AFP chief na maaaring madamay ang Pilipinas sa digmaan ng Taiwan at China ay naganap lamang matapos ang pagbisita ng US Secretary of Defense na si Pete Hegseth sa Pilipinas. Isang malinaw na indikasyon na pinag-usapan na ng dalawang bansa ang mga posibleng mangyari sa pagitan ng China at Taiwan, at sa bawat paghahanda sa isang digmaan ay pangkaraniwan na lamang na palaging inaalam ng bawat panig ang mga pinakaposibleng maging resulta ng digmaan. Dahil sa paraang ito lamang sila makagagawa ng mga contingency plan, kaya't bagamat maaaring malinaw para sa US at Pilipinas na hindi basta sasalakay ang China sa Taiwan, ay maaaring magamit ng Pilipinas at US ang naratibo ng AFP chief upang maging makatwiran ng pagpapalakas ng US at Pilipinas, kung saan ayon sa US Secretary of Defense ay nais nilang doblehin ang kakayahan ng Pilipinas Iyon. sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga bagong sandata para sa Pilipinas at Yun. pagsasagawa ng mga pagsasanay sa mga sundalo ng Yes. dalawang bansa, kabilang na ang pagpapalawak ng base ng US sa Pilipinas. Yan, tama. Kaya't sa madaling salita, ang pahayag ng AFP chief ay maaaring isang paraan lamang upang magamit ang agresibong aksyon ng China upang maging makatwiran ng pagpapalakas ng US at Pilipinas laban sa kanila. Kung hindi kasi gagamitin ng AFP ang pagkakataong ito, ay maaaring sabihin na naman ng China na naghahamon tayo ng gulo kahit wala naman silang ginagawa laban sa mga Pilipino. Mga naratibo ng China na bagamat sila lamang din ang naniniwala, ay malaking bagay pa rin ang tinatawag na narrative framing para sa makatwirang pagpapalakas ng Pilipinas sa tulong ng US. Kaya't kung ako ang tatanungin mo, ay magaganap lamang ang digmaan sa pagitan ng China at Taiwan kung magbibigay ng ultimatum ang China para lumikas sa mga dayuhan sa islang pilit inaangkin nila, sa babalang dadakpin nila ang Pangulo ng Taiwan upang isulong ang pangarap nila na tuluyang mapag-isa ang Taiwan at China. Okay, no, mga kababayan, ganun lang pala, no. Hindi basta-basta may paggera o magde-declare ng gera ang mga Chino, no, laban sa Taiwan. Kasi napakamasalimuot na bagay yan, no. So maraming makakalaban pala. Marami pala makakalaban ng China pag ginawa nila yun, no. Isa na ang Amerika, ang superpower ng superpower ang Amerika. So takot lang nila diyan. Bahag nga ang buntot nila dyan, no? Pag yan, pag sinasabing, Amerika na. So, no? Parang malabo, no? So, kung parang malabong mag-declare si China ng gera sa Taiwan. So, hanggang pagbabanta, pananakot, lang ang kayang gawin siguro ng mga incheck na yan. So, okay, no? So, kung kung nagustuhan nyo yung mga ganitong mga reaction video katulad nito, no? Huwag nyo naman kalimutan mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Nang sa ganoon, ma-update pa kayo sa mga susunod na video na aking upload pa sa susunod na mga araw. Okay, no? So, maraming salamat.